Basag. Oh. Buti mga wala ng laman. Ay, iwasan na lang natin yung bubog. Okay. Okay, okay. Uy, natikitan sila guys. Okay. Violation. Okay naman na, may helmet naman pareho ah. May mga tatawid. Sabi ko na eh. So dito ka lagi sa pwesto na to. Yung tipong kita mo sa side mirror yung driver para kita ka rin niya, di ba? So shoutout muna dun sa nag-request nitong content na to. At maraming salamat sa binigay mong idea sa akin, ano. Dahil matagal din talaga akong walang ma-content. At ayoko kasing basta-basta lang maggagawa ng content na, alam mo yon, to my standards ay nonsense. So hanggat maaari, kaya naman natin gumawa ng mga may entertainment factor na content. Pero dito kasi sa YouTube channel ko, mas gusto ko yung adventure, informative. Hindi naman tayo perfecto. From time to time, may mga nagagawa din naman tayong ano, kalokohan contents, ganon. Pero it's okay, it's for entertainment. Mas madalas, mas gusto ko lang yung nag-share ng kung ano-ano. Hanggat kaya kong gawing informative eh, gagawin ng informative, diba? Alright, vlog-vlog na naman tayo for today's video. Okay, mukhang bad weather na naman today. Huwag naman sanang umulan. Shoutout nga pala dito kay Kuis. Kung sino ka man Kuis, pasensya na, hindi ko na natandaan. Medyo marami na rin kasi tayong nabigyan ng sticker kung saan saan eh. Pero sinad sa akin ng isang kaibigan, ano, Arthur. Shoutout sa'yo pre. Arthur Astaquinta, ang kaklase ko nung high school. Uy, natikitan sila Kuis. Okay, violation. Okay naman na, may helmet naman pareho ah. So anyways, yun nga, shoutout muna dito kay Kuis na merong sticker ni Pilosopo, no? Napansin ko, no, dito sa amin sa Calamba City, Laguna, yung mga poso, yung mga traffic enforcers namin dito ay mas naghigpit na sila sa panghuhuli sa mga nakamotor na violators. Most of the time napapansin ko mga hinuhuli nila yung mga naka-nutshell helmet. So parang ever since nagkaroon kami ng bagong mayor, si Mayor Ross Rizal, which is sabi parang kaapu-apuhan daw ni Dr. Jose Rizal, no? Yun nga, siya yung bagong mayor namin. At mukhang isa sa mga naging pagbabago na ginawa niya is yun, maghigpit yung mga poso or yung mga local traffic enforcers namin dito sa Calamba, with regards sa panghuhuli, no, sa mga violators na nakamotor. So totoo lang kasi, although active ang LTO dito sa amin, from time to time nagkakaroon ng checkpoints, yung marami pa ring ano eh, marami pa ring violators. Kahit ako marami ako nakikita, hindi ko na lang para i-vlog pa or ano, gawing content. Kasi normal na yan eh, typical crap na yan ng mga tao eh, diba? So yun, eh ewan ko bakit maraming may trip dun sa, or may gusto dun sa ganong klaseng helmet, yung mga nutshell helmet. Tutusin, pagdating sa aksidente wala ka naman din protection dun eh. Panigurado matatanggal lang yun compared sa naka full face helmet ka, di ba? Kahit pa paano yung ulo mo mas protektado. So hindi muna ako papapunta ng work ngayon kasi meron lang akong aasikasuhin. And hindi rin ako nakapaglagay ng Insta360 or yung ating ginagamit na front cam kasi walang space eh. Hindi pa ako nakakapag-edit ulit ng mga ibang video na laman nun. Sayang naman kung i-delete ko na lang yung mga video nun, diba? At oo nga pala, dahil mag-e-election na, eto, mayroong COMELEC checkpoint dito pero hindi sila active at the moment. Siguro maya-maya yan. Usually patanghalian sila eh. Yung oras pa lang naman ngayon ay 9.
tatawid. Sabi ko na eh. Wait lang ate. So with this vlog, actually may nag-request nga pala nitong content na to at naisipan ko lang din gawin na siya ngayon since nandito tayo ngayon sa traffic. So parang hindi ako nagkakamali, nasabag kasi yung cellphone ko eh. Pero yung request niya is parang riding tips sa traffic. So ang masasabi ko, tip number 1, maging alerto, obviously, lalo sa mga ganyan, yung mga tumatawid. Katulad na nangyari sa akin kanina, yung mga tatawid, sabi ko na eh. Pero malayo pa lang, kita ko na yon. Yung mga tumawid sa pedestrian lane, malayo pa lang, natanaw ko na sila kasi may mga jeep na nagbababa doon. So yun, isa yun. Kaya kailangan, although traffic, kailangan yung tingin mo laging nasa malayo pa rin. So kapag ganitong slow moving lang yung mga sasakyan, the right position para sa ating mga rider, lalo kung kunyari ganitong lane, kunyari lang naman, kunyari yung kabila ay papunta dito southbound or what, so dito ka lagi sa pwesto na to. Ayan, yung tipong kita mo sa side mirror yung driver para kita ka rin niya, di ba? Tapos at the same time, kaya ako naman tinuturo sa inyo na sa ganitong, sa left side pumwesto or sa right, at wag sa gitna, kasi kapag meron niyang biglang stop, makakaiwas ka pa. Okay, tapos at the same time, kung merong biglang lubak yan na iniwasan, may iwasan mo rin. Usually yan, pagka may lubak or may, kunyari may mga balon sa kalsada, ang gagawin ng mga sasakyan ay ipapagitna niya sa sasakyan niya yung balon na yon, or kung ano man yung nasa kalsada, di ba? Why? Kasi para hindi tamaan yung gulong niya, hindi siya malog, di ba? Lahat naman siguro ng driver ganun yung ginagawa. So ang mangyayari niya, nasa gitna yung part na possible na may butas or what. So kaya this is the best position. Saka kapag mag-overtake ka, kita mo na kaagad kung clear yung daan, di ba? Tsaka tayo kasing mga rider, di ba? Hanggat kaya nating sumingit, sisingit tayo. Siguro isa na sa mga kailangan nating i-master, lalo yung mga medyo baguhan pa lang sa pagmumotor, is yung kailangan tansyado mo na yung yung lapad ng motor mo, kumbaga. Okay, nagbigay si kuya. At kapag galili kong ganito, silip muna. Yan, kapag kayo mga tatawid na gano'n, huwag kaagad kayong aarangkada, kasi merong mga rider minsan na diretso kaagad. Minsan kahit nag-stop na yung first lane, yung pangalawa hindi pa nag-i-stop. Marami na akong aksidente na na-witness na ganun yung senaryo. So most likely dapat ang gawin mo, stop ka muna, silipin mo muna, kasi baka meron dyang hindi nag-stop na either 4 wheels, 2 wheels or 3 wheels. Marami kasing ganun na driver din na parang hindi rin marunong magbasa ng sitwasyon ng kalsada. So yun yung isa sa mga dapat yung ma-master din. So shoutout muna dun sa nag-request nitong content na to, at maraming salamat sa binigay mong idea sa akin, dahil matagal din talaga akong walang ma-content, at ayoko kasing basta-basta lang maggagawa ng content na, alam mo yun, yung para sa akin to my standards ay nonsense. So hanggat maaari, kaya naman natin gumawa ng mga may entertainment factor na content. Pero dito kasi sa YouTube channel ko, mas gusto ko yung adventure, informative, ano pa ba, hindi naman tayo perfecto. From time to time may mga nagagawa din naman tayong kalokohan contents, ganun. Pero it's okay, it's for entertainment. Pero ayokong maging tatak kasi ng channel ko na parang puro prank, ganun. Although kasi hindi naman talaga ako magaling sa ganun. Mas
mas gusto ko lang yung nag-share ng kung ano-ano na hanggat kaya kong gawing informative gagawin ng informative, diba? Ayan, padaanin muna natin si Kuya. So sa mga traffic na ganito, yes, tama naman na sa bansa naman kasi natin is may naman, allowed naman yung lane filtering na ginagawa ko ngayon. Ayan, so careful na lang din mga tol, kasi minsan may mga biglang natawid din dyan So yun lang din yung isa sa mga dapat nating iwasan. Ayan, dito tayo kasi dyan ako pupunta So may mga traffic enforcer doon sa kabila, sana mag-assist uulan na. Alright, so tapos na tayo sa bagay na inasikaso natin. Kanina nandyan tayo sa may Kapitolyo, nandito ngayon lang tayo sa may City Mall lang naman. Konting merienda, di pa kasi tayo nag-almusal parang 1 o'clock na or 2 o'clock na yata. So sa mga naka-clutch, kapag ka ganitong pababa, sa mga beginner huwag nyo nang hawakan yung inyong clutch, hayaan nyo lang na mag engine brake. Kakalinis ko lang ng motor ko grabe sobrang dilim. So to continue dun sa sinasabi ko kanina regarding sa pagmamaneho or pagra-ride sa traffic, shoutout muna kay Bro Shinichi, taga dito lang siya Again, to continue dun sa dinidiscuss ko kanina sa inyo regarding sa pagdadrive sa traffic. Grabe sheesh, basag. Buti mga wala ng laman. Iwasan na lang natin yung bubog. Okay. Sana naman wala tayo natapakan na bubog doon. Pag lumambot yung gulong ko mamaya, alam na. Buti walang mga laman yung mga bote na nalaglag So ayan kung mapapansin nyo, dito ako lagi nakapwesto, either dun sa left side or dito sa right. So depende rin kasi yan sa sitwasyon. Ngayon kapag ka-curve na ganyan, huwag kang pwesto dyan sa kanan, lalo kapag may truck na ganyan Ayan, so dito naman ulit ako sa bandang kaliwa. Kaya kahit medyo nakadikit ako dito sa truck, hindi naman ako nasa gitna niya. Wala naman ako sa gitna niya, kaya okay lang. Basta kapag nandito ka naman, biglang preno yan, makakaiwas ka pa. May chance ka pang makaiwas sa kaliwa. Alright, inaambo na tayo mga tol. Alam niyo naman ang pilosopo, walang dalang kapote lagi. Sheesh, wag muna. Naka-jacket ako, pero yung jacket ko hindi naman to yung waterproof. Saka yung camera natin, naku! Tabi muna tayo. Kahit may sarado ko man lang tong jacket, dito pwede na Ang lakas na mga tol. Paano tayo ngayon yan? Dapat makahanap tayo ng spot na shit.
So siguro dito na natin tapusin tong vlog, ano. Ang lakas ng ulan eh. Swerte lang kasi nasa ilalim tayo ngayon ng puno eh. Wala akong kapote, yung GoPro ko Hero 4 lang, so hindi siya totally waterproof. Kapag ganyan kalakas ang ulan, pwedeng masira to. Ayoko namang i-risk dahil wala tayong pera. So papaalam na ako mga tol. Maraming salamat again sa lahat ng nakasubscribe kay Pilosopho. And yun, ride safe sa ating lahat.